Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa kadalawang mga kronika, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasaad. Naging matatag ang paghari ni Solomon na anak ni David sa kaharian niya dahil kasama niya ang Panginoon na kanyang Diyos at siya ginawa niyang kapangyarihan. Ikipag-usap si Solomon sa lahat ng mga Israelita, sa mga commander ng mga libo-libo at daan-daang mga sundalo, sa mga hukom, sa lahat ng pinuno ng Israel at mga pinuno ng mga pamilya. Pagkatapos umalis si Solomon at ang lahat ng tao papuntang sambahan sa matataas na lugar sa Gibeon, dahil naroon ang tuldang tipanan ng Diyos. Ang tuldang ito ang ipinagawa ni Moises na lingkod ng Panginoong disyerto. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi mula sa ikalawang aklat ng Kronika, Kabanata 1, talata 4 hanggang 5. Ngunit wala roon kaban ng tipan sapagkat iti kinuha ni David sa lungsod ng Jearim at dinala sa Jerusalem sa toldang itinayo niya roon. Ang nasa Gibeon, sa harap ng tabernakulo ni Yahweh ay ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri at apo ni Hur. Ito po ang salita mula sa ating Panginoon. Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang Kronika, chapter 1, verses 6 to 7. Pagkatapos, umakyat si Solomon sa tansong altar sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan at naghandog ng 1,000 handog na sinusunog. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo." Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang Kronika, chapter 1, verse 8 to 9. Sumagot si Solomon, "Ipinakita po ninyo ang inyong dakilang kabutihan sa aking amang si David, at ngayon ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin niyo po ang pangako niyo sa aking amang si David, dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin." Amen. God bless po. Gandang gabi po sa ating lahat. Aking babasahin ay makikita sa ikadalawang Kronika, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 11. Ito po ang bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamayan ninyo na napakarami? Sinabi ng Diyos kay Solomon, "Dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamahalang aking mamamayan na kung saan ginawa kitang hari, at hindi ka humingi ng kayamanan o karangalan o kamatayan ng iyong mga kalaban o mahabang buhay." Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Good morning. Ang aking pang Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 1 verses 12 to 14. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hinihingi mo at hindi lamang iyan. Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan ng mga susunod pa. Pagkatapos sumamba sa Gibeah, bumalik si Solomon sa Jerusalem at siya'y naghari sa Israel. Nagtatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito'y nilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon, no? At tayo ay nakakapagpatuloy sa devotion na ating ginagawa sa bawat araw. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 1 verse 15 to 17, no? Ang nilalaga po sa atin. Sabi po dito, sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang maginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan na lamang na parang bato. At ang kahoy ng sindar ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga burol. Ang mga kabayo niya ay galing pa sa Ehipto at sa Cilicia na binibili ng kanyang mga tagapamili. Bumibili rin siya ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak ang isa
at sa 150 pirasong pilak naman ng isang kabayo. Ang mga ito ay pinagbibili naman niya sa mga hari ng mga Heteo at mga Amoreo. So napakaganda po sa 15, no? So sa panahon ng pagkahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan na lamang na parang bato. So dito po natin makikita, no? Hindi po ito basta-basta kakayanin ng isang tao na makamtan yung ganito karaming pilak, no? Na kumbaga ay parang ano na lamang, no? Parang karaniwang bato na lamang yung ginto at pilak. So ito po ay isang pagpapala na nagaling sa Panginoon. Na kaya pag sinabi ng Panginoon na tutulungan kita, pagtatagumpayan kita, bibigyan kita ng kayamanan, ay grabe po talaga yun. Mangyayari po yan. Sapagkat siya po talaga yung provider, no? At yung kanyang kakayahan, yung kapangyarihan, ay hindi po talaga ito matatawaran. Kung kaya't nangyayari ito kay Solomon, ito po ay hindi dahil sa kanyang galing, kundi ito po ay sa kapangyarihan ng Panginoon. So, ang ating pong buhay, at ang magiging sitwasyon ng ating buhay, ito po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya dapat siyang tumanggap ng mataas na papuri mula po sa ating mga kumikilala sa Kanya. So, God bless me, everyone, at purihin po ang Panginoon po ang pupurihan sa ating